ang lahat ng pagsamba't luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Hallelujah. Our gracious Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, that we have the opportunity to gather together in your name. Salamat Panginoon sa kalakasan, Lord, sa pag-replenish, Lord, ng aming mga lakas, Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong pag-asa, Panginoon, na nilalagay mo, Lord, sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa higit sa lahat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, because of your great love, Panginoon, dahil naranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay we were able to recognize your goodness, Panginoon, sa aming mga buhay. Nare-recognize namin, Panginoon, lang lahat, Panginoon, ng nangyayari, Lord, sa aming mga buhay ay pagpapala mo, Panginoon. May it be, Lord, may it be, Lord, not according to our favor, Panginoon, but kami, Panginoon, ay naniniwala, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala, Panginoon, na may mainam kang plano, O Diyos, para sa amin, Panginoon. Lord, in every circumstances, Lord, na aming pinagdadaanan, ay meron kaming breakthrough, Panginoon. And all of these things, Panginoon, ay magiging testimony namin, Panginoon, of how good you are, of how faithful you are, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon, sa buhay na to, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, sa aming pananambahan, Panginoon, ay talagang ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. Hindi, Lord, ang aming mga sarili, ang aming mga personal accomplishments, Panginoon, but ikaw, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ibinibigay namin, Lord, ang aming mga buong puso, Panginoon. Ang aming mga kamay, Panginoon, ay sa'yo lamang nakataas, Panginoon. At ang aming mga puso, Panginoon, ay bukas na bukas, Panginoon, upang muli mo kaming punuan, Panginoon. Hallelujah, Lord. As we gather together, Panginoon, ay let there be a spirit of celebration, Panginoon. Nawa merong unity, Panginoon, sa aming
sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po sa atin ang naka-experience ng pagpapala at kabutihan ng Panginoon sa nakaraang linggo? Amen. Kaya po, wala po tayong reason na hindi po magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Wala po tayong kayang ipagmalaki dahil ang lahat po ng bagay ay sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayong umaga po ay talagang i-edify po natin ang Panginoon sa ating pananambahan. Purihin po natin ang Diyos! Hallelujah! Ang lupa ay sa Panginoon. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, daigdig at ang lahat, purihin ang Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, daigdig at ang lahat, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos! Lahat ng nilikha, purihin ang Diyos, lahat ng may hihinga. Purihin ang Diyos, lahat ng mga bansa. Purihin ang Diyos, lahat ng sa Kanya. Ang lupa ay sa Panginoon. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, daigdig at ang lahat, purihin ang Diyos. Minsan pa ang lupa ay sa Panginoon. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, daigdig at ang lahat, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos! Lahat ng nilikha, purihin ang Diyos, lahat ng may hininga. Purihin ang Diyos, lahat ng mga bansa. Purihin ang Diyos, lahat ng sa Kanya. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos sa Kanyang tahanan. Purihin ang Diyos sa kapulungan. Purihin ang Diyos sa karamihan. Purihin ang Diyos sa bawat bayan. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Minsan pa sa pagsikat at paglubog ng araw, kapulungan, purihin ang Diyos sa karamihan. Purihin ang Diyos sa bawat bayan. Ang lupa ay sa Panginoon. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon,
pagsikat at paglubog ng araw. Sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak, purihin ang Diyos. Minsan pa, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos, lahat ng nilikha. Purihin ang Diyos, lahat ng may hilinga. Purihin ang Diyos, lahat ng mga bansa. Purihin ang Diyos, lahat ng sakayan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang tahanan. Purihin ang Diyos sa kapulungan. Purihin ang Diyos sa karamihan. Purihin ang Diyos sa bawat bayan. Ang lupa ay sa Panginoon. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang lahat ng naroroon, daigdig at ng lahat. Purihin ang Diyos Sa pagsikat. sa pagsikat at paglubog ng araw, sa bawat saglit ng ating buhay, sa lungkot at sa galak. Purihin ang Diyos. 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 Amen. Hallelujah. For our next song po, ay pwede po ba before we go po sa ating next song, ay pwede po ba tayong magbahagi sa katabi po natin ng karanasan po natin kung paano po natin talagang nasabi na mabuti po ang Panginoon. Sige po, pwede po ba tayo mag-share saglit sa inyong mga katabi? Totoo po na hindi po tayo mauubusan ng ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Maraming times po ay we fail to recognize yung kabutihan po ng Panginoon. But as we share po, habang inaalala po natin yung ginawa po ng Panginoon, talagang mag-overflow po tayo at mag-manifest po sa ating pag-aawitan na ang karapat-dapat ang Panginoon ng mataas na pagsamba. Hallelujah! Buhay ay ang aking pagsamba sa'yo, Diyos na siyang manlilikha. Pinawalan sa labi na paraan, kaya naman sa'yo'y sumasamba, sumasayaw, sumisigaw na hallelujah. Mas malakas, mas masigla, mas mataas na pagsamba.
mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Ang buhay ay ang aking pagsamba. Sa'yo, Diyos, na siyang manlilikha. Pinawalang sala, pinagpalad. Kaya naman sa'yo'y sumasamba. Sumasayaw, kumakanta, sumisigaw ng hallelujah. Mas malakas, mas masigla, mas mataas na pagsamba. Mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Ang buhay ay ang aking pagsamba. Ito'y sa'yo, ito'y sa'yo hanggang maubos na. Tiwala ko ay lumalalim pa. Kaya naman ako'y patuloy na sumasayaw, kumakanta, sumisigaw ng hallelujah. Mas malakas, mas masigla, mas mataas na pagsamba. Mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Sumasayaw, sumasayaw, kumakanta, sumisigaw ng hallelujah. Mas malakas, mas masigla, mas mataas na pagsamba. Mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang mas mataas na pagsamba ibibigay. Dapat lang sa Diyos, 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 sa Diyos. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Let's have a moment and let's just recognize yung pag-ibig po ng Panginoon sa atin. His great love. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, wala
at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambi. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambi. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. Pwede po bang mag-offer tayo ng ating mga personal
na awit sa Panginoon. Let's sing our hearts out. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. The King.
Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Sabihin natin sa Panginoon, dakila ka, dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. For the last time, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Hallelujah! Dakila ka. Hallelujah! Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa nga po ang lahat po na napagpala ng Panginoon ay pumalakpak ng malakas at sumigaw ng Hallelujah! Let's shout Hallelujah! Hallelujah. Salamat po. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. At tayo ay nakapagbigay ng ating handog na awitin at ang ating lakas ay nagamit sa Panginoon. So sa pagkakataong ito naman, tayo naman po ay inaatasan, pinapaalalahanan na ito po ay oras ng pagkakaloob. So, akin pong basahin sa 2 Chronicles 31, 11 and 12. Sabi po dito, nag-utos si Hezekiah na gumawa ng mga bodega sa templo ng Panginoon at nangyari nga ito. At matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog, mga ikapo at
ang mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Conanea na isang Levita at siya ay pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Shimei. So, sa unahan po ng ating binasa ay ang bayan po ay nagkaloob sa Panginoon ng kanilang mga mga handog, na kung ano ang kanilang mga kinakabuhay, ay ito ay kinuna nila ng 10 bahagi at ang kanilang mga offering. At sa ating nabasa, ay gumawa ng bodega ang hari. Bakit? Sa kadahilan ng ang bayan ay sumunod sa Panginoon. Ayan. So, sa atin, kung tayo rin din ay susunod sa Panginoon, ang kabuuan ng ating iglesia ay naroon din na talagang ang ating mga ikapo, ang ating mga offering ay talagang naroon na lalago. At ang ating iglesia, ang ating mga manggagawa dito sa iglesyang ito ay talaga namang kakakitaan ng kapunuan. Hindi magkukulang sila, hindi magkukulang ang iglesyang ito kung tayong lahat ay sumusunod sa Panginoon. So, ang hinihingan lamang ay yung mga mananampalataya, ang mga nagnanais na bigyang kaluguran ang Diyos. Sila ang hinihingan dahil, sabi ay, ang lupa, ang lahat ay para sa Panginoon. Kung kaya naman, ang lahat ng ating mga ikinabubuhay, lalo na yung mga nasa farm, pag talagang napakasipag, imagine, sa panahong yaon, yung kanilang mga bangka, yung kanilang mga kambing, yung kanilang mga tupa, at kung sari-saring mga hayop, ay talagang ito ay pinagkakaloob nila sa Panginoon ang ikapo. So, kahit sa atin naman ngayon, pantay lang ang sinasabi ng Panginoon, ang 10 bahagi. Kaya meron kang tens, may hundreds, may 1,000, may 100,000, 10% pa rin ang hinihingi ng Panginoon. Kaya kung ano ang pagpapala, may pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ayun naman din ang ating ibibigay. Kaya kung nais natin ang mga manggagawa ng Panginoon, ang mga naglilingkod po dito sa sanctuary ng Panginoon, ay talagang napagpapala, hindi po tayo kakapusin. Hindi po tayo madidepisit. Gusto niyo ba na tinatawag ang iglesyang ito laging depisit? Hello? Kasi ang ibig sabihin nun, walang sumusunod o kaya kokonti lang ang sumusunod sa Panginoon. Imagine ang buhay natin sa Panginoon. Iniligtas tayo ng Panginoon. Yung ibinibigay natin, hindi katumbas yun ng ating buhay. Pero ang Diyos ay mapagbiyaya. Hinihingi lang niya 10%. Pagkatapos yung naiiwan na 90%, kusang loob lang. Hindi ka rin hinihingan. Kaya, ang Diyos ay mabuti. Amen? Makikita sa ating pamumuhay kung sumusunod tayo, ay yung pangako ng Panginoon ay mapangyayari sa atin. Hindi tayo talaga, pag sumusunod tayo talagang mayaman. Mayaman ang bawat isa sa atin. Hindi yung kayamanan, kundi yung bang anuman ang ninanais natin, bilihin, may nabibili tayo. Gusto nyo ba yon? Oo, napakasarap noong meron kang kailangan, may nabibili ka. So, ganun din sa tahanan ng Diyos. Ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay hindi dapat kinakawawa. Kasi pag ang lingkod ng Diyos ay kinakawawa natin, malalagot tayo sa Panginoon. Hello? Oo, kaya wag natin hayaan na ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon na mayroon tayo, ibigay natin ang para sa Panginoon. Upang sa ganon, talagang tayo ay hindi pagkukulangin. Amen?
Okay, so tayo ay manalangin. Salamat po, Ama, sa mga salita mo, O Diyos, na nagpapalakas, Panginoon, sa amin. Lalo na ang sinabi ni Haring Hezekiah na siya ay naggawa ng bagong bodega sapagkat hindi na makayanan ang mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob ng bayan. So Lord, kami man din po, O Diyos, ay nagnanasa na sumunod, Panginoon, sa iyo. Huwag mo pong hayaan na maghari sa aming puso ang kasakiman. Sa kung meron, Panginoon, kami ay yung para sa iyo ay hindi namin pinagkakaloob. Kaya naman, naroroon ang pagkukulang. Ikaw po, Panginoon, ang mga kondisyon kung paano kami pagpapalain. Kung kami ay nagbibigay, mayroong tumatanggap. At mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Salamat, Panginoon. Napakaganda ng pangako mong yan po, Panginoon, sa mga nagbibigay na mas mapalad ang nagkakaloob kaysa tumatanggap. Kaya ang iglesyang Panginoon ito ay tinataas ko po sa iyo na nawa po, Panginoon, kung ano po ang narinig namin sa iyong mga salita, ay yung po ang aming susundin upang nang sa ganoon, both sides, Panginoon, ay pagpapalain mo. Salamat po, Panginoon, sa mga kamay na laging bukas, Panginoon, sa pagkakaloob, O Diyos, sa inyo, na ang para sa iyo ay talagang ipinagkakaloob, Panginoon. Kaya salamat po sa Espiritu ng pagkakaloob, mga bukas palad po, Panginoon, na sumusunod po, Panginoon, sa mga alituntunin ng iglesyang ito dahil ito po ay utos mo sa kabila ng lahat. Kaya hayaan nyo rin po, Panginoon, ang iyong mga anak na talagang sumusunod, Father God, ayon sa iyong panuntunan ipagpapalain mo. Salamat po, Ama. Dalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, Mang Banal, ang kanila po, Panginoong buhay, ang kanila pong kayamanan, ang kanilang mga trabaho, at ang kanila po, Panginoong katawan, O Diyos, ay dalangin namin. Naroroon po, Panginoon, ang mga pagpapala ng kagalingan, Father God. Salamat po, Panginoon, na buhay ang mga pangako mo sa amin kung ito ay aming susundin at yun po ang kondisyon kung kaya kami po ay yung pagpapalain. Salamat po, ito po ang aming tunay na pagdakila, Panginoon, sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na buhay na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming pasasalamat. Amen. 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 God bless you. Good morning! Happy Sunday! Napakasarap po ng ating worship kanina. Kaya po, pwede bang sabihin natin sa ating mga katabi, I'm blessed na katabi kita ngayon. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng ating preaching series this month. Sync. One body, one spirit, one mission. So, being sync has the goal. No? The goal is not to be perfect. Not that we are in uniform sa lahat ng mga bagay. Dapat pare-pareho tayo. At hindi po natin goal na we agree in all things. The goal is that we are aligned. Because there is no one way in doing things. Hindi po isang paraan lang para ma-achieve po natin yung goal natin, no? Just like the illustration na drinowing ko, pasensya na po kayo at hindi ako, di pa tuwid-tuwid, ano? So, if the goal is to create a pattern that will start in the upper left dot and end in the lower right dot, so maraming combination yan. Not just one. Based nga doon sa research ko, there are 24 combinations. So, just like the church, our goal is to serve Christ,
be His disciple, and grow in Him. Madaming kaparaanan na nai-introduce sa atin, pero iisa ang goal natin. The church leadership is really working hard. Ano-ano yung mga ways na tayo ay lalago, maging disciple ng ating Panginoong Jesucristo. We are not just gathering, na-emphasize din po ito na we are not just gathering. Yes, we are plenty in numbers. More than numbers is we are united. Naalala ko po, nakakatuwa lang, no? Nung youth conference po, dumating po ang IGM. So it's mentoring time from Pastor Shin. During that time, nabanggit po ni Ninang Maloy Pablo, yung First Lady ng atin pong national office. Sabi niya, ang CTTPSBC daw, in terms of number of membership, is outlier. So, kasi ang average po ng number of membership ng Christ to the Philippines among all churches are 50 to 75 members. So, nire-report niya yun kay Pastor Shin. Wag niyo pong isama ang CTTPSBC kasi outliers daw tayo. Because the average is 50 to 75 but ours is 200. No? Naisingit ko lang yan. Glory to God. Nakakatuwa po. This is through the leadership ng atin pong leaders at syempre sa ating effort ng mga pastors natin. As we gather, it is not just number, but unity. United in glorifying God in our church. And just like body, tulad ng katawan, we move as one. Imagine niyo po yung body na not moving as one. Yung kanang paa gusto pumunta doon, tapos yung kaliwa doon, di ba? Ang pangit tignan, no? Habang inahanda ko po, naalala ko tuloy, nung bata po ako, lumaki po akong insecure. Ang unang dahilan po noon, dahil sa lakad ko. Dahil po nung baby ako, ayaw akong masakang ng nanay ko. Kaya po, tinalian yung tuhod ko. So, lagi pong tinatalian daw yung tuhod ko kasi hindi ako nakabikaka palagi. Ayun, ang nangyari po sa akin, napiki naman ako. Kaya po nung bata ako, lagi akong nabubuli ng kung ano-anong tawag sa akin. Tapos, hanggang high school yan. Biruin nyo ako po ay officer ng kadete. Ang pangalan ko, di ba may mga pangalan yan? Ang pangalan ko, Turkey. Dahil, nauuna ang puwet ko. So, ganun po. Pero, habang lumalaki po ako, naiintindihan ko na yan. Hindi na ako na-insecure. Pero, when there seems abnormalities, hindi siya maganda. Pero, we can survive. Mabubuhay naman tayo. Pero, awkward po ang tingnan. Pagka, hindi po normal, no? We discussed for 4 weeks in our preachings, Sync, unang-una po, Sync in Community, preached by Pastora Nina. We were not made to go solo. We are called to connect. Naalala ko po, we were asked by Pastor Shin during the mentorship, bakit ba tayo uma-attend ng church? No? Pwede namang mag-online. Diba? After this service, after second service, i-upload na yung service ngayon, di ba? Replay mo na nga lang mapapanood. So, habang tinatanong niya sa amin yon, bakit ba pinapa-attend nyo ng church ang mga members nyo? So, maybe, yung mga manunood ngayon sa online, bakit ka nga ba nag-o-online, di ba? O kaya naman, iisip mo, pwede naman akong sa bahay na lang. Pero the truth is, we are going to church because we are made for community. We are made to connect. We are made to build relationship. We are made to build a meaningful relationship. We live longer if we are able to build meaningful relationship, including relationship sa church. No? Hindi man perfect, pero dyan tayo wired. Hindi tayo mabubuhay mag-isa. Second Sunday, Sync in Worship, discussed by Pastor F. Yes, Pastor F. True unity in the body of Christ. So, si Dang pala, si Dang. Sorry.
Grabe si F ang nasa isip ko. Okay, si Dang pala. Unity in the body of Christ begins with hearts sync to the Spirit, no? No, sync in mission ni Pastora ni highlighting how God is expanding mission. No, nakakatuwa po sa church. Praise the Lord sa mga leaders that have heart in mission. As of now, meron pong nagbi-mission among us sa La Union. Nandun po si Sister Myra at saka si Sister Mean Moseros. Let's pray continually for more leaders who have heart in mission. I pray na maging faithful tayo sa pagbibigay, gaya po ng challenge ni Pastora Minda, para lalo pa po tayong makasend out ng mga missionaries po natin. At yun din po yung heart natin, no? Pag tinignan ng financial statement ng church, talagang marami na ginagastos sa pagmimisyon at pag-build ng church. And last Sunday, sync in growth. Growth happens when we are connected to each other, saying the truth in love, recognizing that only God is perfect. Kaya maging mindset po natin yung, I may be wrong. No? Sige nga, sabihin nyo sa katibi nyo, I may be wrong. No? Always be in the love and grace mode, not in ego and fear mode. No? Iintindihin natin yung sinasabi ng sino man. If mali siya, say the truth with love and grace. Bakit? Kasi si Lord lang naman ang perfect, di ba? I may be wrong. Alam niyo po, lagi kong iniisip yan, ang dami kong flaws sa buhay. So, pag magsasalita ako na parang perfect ako at absolute ako kung magsalita, nararamdaman ko po yung rebuke ng Holy Spirit, saying that I need to be more gracious, although work in progress po yan. Kasi, lagi po ako nire-rebuke ni Pastor Norden, even sa pagtatawag, pag mag-deal ako sa mga sales lady, or be gracious lagi. So now, this Sunday, last po, our final message is sync in service based on 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 20. So let's all pray. Father God in heaven, thank you so much, Panginoon, na palagi niyo pong pinaparamdam sa amin ang iyong presensya, even in our worship, O Lord God. Lord, more than your words is yung maging buhay ang salita mo sa amin. Dahil nararamdaman namin ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Father God, na as we listen to your word, hayaan niyo po ring maging buhay, O Diyos. Mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, O God, let your glory be seen, O Lord God. I surrender unto you, O Lord God. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumawa, O Diyos, upang ang goal mo sa church na ito ay mapangyari. Our desire, O God, is for us to be in sync, united, O Lord God, one body, one mission, O Lord God, and one Lord. Ikaw, O Diyos, ay madakila sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. It's not about us, but it's about you, O Lord God. Thank you, Father God. We honor and praise and glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kung nakuha po natin yung big picture for the past 4 Sundays ng preaching series po natin, yung topic po natin ngayon, sync in service will be just a byproduct. Baga parang automatic na yan. Meaning it will be automatic kasi naiintindihan natin na hindi tayo solo. Kailangan natin ang isa't isa. We will build meaningful relationship. We need each other. Dahil we need each other, we will make effort not to hurt others by always being gracious, compassionate, and loving. Our text for today ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 20. Babasahin ko po sa NIV version. Just as the body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free,
and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Now, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not be so that reason stop being part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where should the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell be? But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. Ang ganda po sa Pinoy version, si Christ ay parang isang katawan na maraming parts. Kahit maraming parte ang katawan, iisang katawan pa rin. Ganon din tayong lahat. Mapa Jews or Gentiles, mapa alipin o Malaya, binabtize tayo ng Espiritu para maging isang katawan. At pinainom tayo lahat sa isang Espiritu. Kasi hindi isang parte lang ang bumubuo sa katawan. Maraming parte yon. Kahit sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin nun, hindi siya part ng katawan. Kahit sabihin ng tenga, hindi ako mata, kasi hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin nun, hindi na siya part ng katawan. Kung puro mata lang ang buong katawan, paano makakarinig? At kung puro tenga lang, paano makakaamoy? Pero nilagay ng Diyos ang iba't ibang parte ng katawan sa paraang gusto niya. Kung pare-pareho ang lahat ng parte, hindi yan katawan. Ang totoo niyan, maraming parte, pero iisa ang katawan. Bakit kaya ginawang metaphor ni Paul sa passage na ito ang katawan? As a background po at context ng chapter 12, yung passage po nito covers 4 parts. Sa 1 Corinthians chapter 12 hanggang 1 Corinthians chapter 14. Ang theme po nito ay spiritual gifts. So, unang part po, yung prior verses nung binasa ko po, chapter 12 from verses 1 to 11, yung part po na yan, covering spiritual gifts, in-emphasize po dyan, sino ba ang source ng spiritual gifts? And syempre, in-emphasize po doon that it is the Holy Spirit, siya ang source ng spiritual gifts. And then, yung topic po natin ngayon is part 2 ng context po natin, which is starting with verse 12 hanggang 20, discussing about diversity of gift. May maraming gift, pero united. And then part 3, yung nababasa po natin, very famous chapter sa Bible, 1 Corinthians 13, the love chapter. So, ang context pala nito ay hindi po romantic love na madalas po nating binibigay, do. The theme is not actually romantic love, but the necessary ingredient in exercise of gift. Pag ine-exercise natin ang gift, dapat may pag-ibig tayo. So, that's the love chapter. And the last part of our context is chapter 14, yung priority ng gifts, no? Ano ba ang pinaka? Kasi ganyan talaga, no? Ang Corinthians po kasi is known for their superiority complex, no? Pinagmamalaki nila yung spiritual gifts nila. So, sinabi sa chapter 14, ano ba yung priority of gifts? So, may drawing po ako dyan. Bakit ba in-emphasize po ni Paul, ginamit ni Paul na metaphor ang body? Dahil una, makaka-relate po tayong lahat. No? Kasi lahat tayo ay may katawan. We know how it's functioning. Also, body is living. No? Buhay siya. Growing. At made up of different parts. So, ine-emphasize po yan. Unang-una, connection. Ang body ay magkakakabit.
Sabi po ng verse 18, but in fact, God placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. God arranged the members, parts in the body, each one of them as He chose. Each part is connected, no parts operate alone. Ganun din tayo, no? Ano pa? Diversity, iba-iba. Ang katawan, iba-iba. Hindi pareho ang mata at tenga. Hindi pareho ang kamay at paa. Each has a unique function. Diversity is intentional. Yung pagkakaiba-iba po natin ay intention ng Panginoon yan. Kailangan po yan. So, hindi natin pwedeng sabihin, bakit kasi hindi ako katulad ni Sister Leia? No? Intention ng Diyos yan. And equal. No? Equality. Magkakapantay po tayo. Sabi po ng verse 15, the foot cannot say, because I am not a hand, I do not belong. No one is more important than the other. There's no hierarchy. Wala pong trangkon. No? We are all equal in value. At lastly, unity. Nagkakaisa. Grabe yung pag inaral mo, siguro yung mga in the medical field, sobrang na-amaze kung paano united ang katawan po natin, no? Kung paano nagtutulungan ng bawat isa ang function ng katawan po natin. Alam niyo po ba kung paano nagkaka-diabetes? No? Gabi yung tulungan ng katawan mo para maiwasan kang mag-diabetic. Imagine niyo po, no? Pag nakakain ka ng matamis o kaya maraming kanin, sasabihin na ng brain mo, mararamdaman niya na mataas yung sugar mo. So sasabihin ng brain mo sa pancreas, mag-release ka ng insulin. Kasi masama ang mataas ang sugar sa katawan. So ang gagawin ni pancreas, mag-release siya ng insulin para i-regulate niya. So ganun nagkakaisa yung katawan natin. Pero dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagkain natin ng matamis, tapos marami pa rin kanin. So, laging nagre-release ng insulin yung pancreas. Hanggang sa darating ang time, mapapagod na siya. No? Pag napagod na siya, dun yung time na hindi na siya bumababa. So, ang gagawin ng mga medical doctors is mag-i-issue na siya ng synthetic na insulin. No? So, that's paano create ni God yung body natin na united po tayo. So, sabi po ng verse 20, as it is, there are many parts, yet one body. Ganyan din tayo, we are united. All parts must function in sync for the body to be healthy. He was telling the church, you are not solo. You are not superior, you are not spare. Hindi ka spare, hindi ka tira-tira, di ba? Pag kailangan, dun lang. Hindi siya ganon. You are part of something bigger and we're better when we're in sync. So, dahil sync ang ating preaching series this month, at last Sunday na po natin, I want to end our series with sync acronym. No? What's the mindset of a sync church based on 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 20. So unang-una, sync is not uniformity, it's about alignment in service. So S, set apart and selected. God chose you. In verse 18, sabi po dyan, but in fact, God has placed the part in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Pero nilagay ng Diyos ang iba't ibang parte ng katawan sa paraang gusto niya. Hindi ka basta-basta. Minsan, katulad ko, pag lumaki kang insecure, parang hindi mo matanggap yun eh. Hindi mo matanggap yun. Pero ito yung salita ng Diyos. Hindi tayo basta-basta. Pinili tayo ni Lord. You are called and placed by God. No, napakasarap pong alalahanin na tayo ay pinili ng Diyos. Maging bahagi ng katawan at iyon ay ayon sa gusto niya. Sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, ito po yung calling ni Jeremiah na maari po nating i-claim.
Sabi po ni God kay Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you." Pinili tayo ng Diyos. So, pwede ba nating sabihin sa ating katabi, pinili ka ni Lord. Pinili ka ni Lord. Okay, letter Y for our SYNC acronym. You matter. You are important. Sa verses 15 to 17. Kahit sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin nun na hindi na siya part ng katawan. Kahit sabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin nun, hindi na siya part ng katawan. Kung puro mata lang ang buong katawan, paano yung makakarinig? At kung puro tenga, paano yung makakaamoy? Bakit ini-emphasize po ni Paul ang equality sa passage po na to? Kasi po ang background ng Corinthians, ng Corinthian church, they are known for superiority complex. Yung spiritual pride nila over certain gifts. At yung they are divided in their leadership. No? Meron nga pong passage dyan sa 1 Corinthians 1:12. Sabi ng mga Corinthians, ay, si Paul ang sinusunod ko. O kaya naman sinasabi niya, kay Apollos ako. Yung isa naman sabi, kay Peter ako. Tapos yung isa naman, si Christ ang sinusunod ko. Very evident po yung, disunited po sila in their leadership. Also, they are known for favoritism. At conscious sila sa status, sa position, sa rank. Some believers saw themselves as more important because their spiritual gifts are very evident. Especially yung mga visible at saka yung spectacular one. So, ganyan po yung background ng Corinthians church. Kaya po, sinimulan ni Paul ang metaphor niya sa body sa paa. The lowest part ng body po natin. Sa culture po ng Israel, yung pinakamababang alipin, pag dumating ang mga bisita, siya ang maghuhugas ng paa. So grabe yung ginamit ni kung sa tingin mo ikaw yung pinakamababa. Sabi niya, showing na the lowest part of the body, comparing it to the hand na mas upper, tapos prominent, parang mas useful. Ginamit yan ni Paul para i-emphasize na walang less na part. Hindi ko mo paa ka, kamay ka, hindi ka less. Importante ka. Nakakatuwa, and then i-emphasize din natin kung paano tinitingnan tayo ni Lord na equal. Sa Exodus chapter 30 verse 19, sabi dyan, Aaron and his sons are to wash their hands and feet whenever they enter the tent of meeting and approach the altar to minister by presenting a food offering to the Lord. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, paa ka at kamay ka, mas prominent, pero sa harapan ng Diyos, kailangan mo pa rin hugasan niyang pareho. Hindi lang ang paa, kundi pati kamay. So, God sees us equal. In this verse, when the priests enter the temple, they have to wash both their hands and feet, showing equality. Every part, whether seen or hidden, has value. The hand is not better than the foot, or vice versa. The ear is not better than the eye, or vice versa. We all have role to play. And we are important. So now, sabihin mo naman sa katabi mo, you are important. Amen. So, letter N sa SYNC, acronym. Not the same. We are diverse. Sa verses 12 and 14. Si Christ ay parang isang katawan na maraming parts. Kahit maraming parte ang katawan, iisang katawan pa rin. Kasi hindi iisang parte lang ang bumubuo ng katawan. Sa katawan, maraming parte yon. Diversity is by design, not mistake.
Kung sinasabi mong hindi ka katulad ng talent nung kapatiran, no, parang sinasabi mo, Lord, nagkamali ka sa akin. No, it's not mistake. Iba-iba tayo ng personalidad, ng kakayahan, ng spiritual gift, but we are one body. Hindi ito pagkawatak-watak. Ang pagkakaiba natin ay disenyo ng Diyos. Hindi siya nagkamali. Kailangan natin yan. In the leadership, dito po sa church natin, di ba? Iba-iba pong personality ng mga leaders. Meron pong doer talaga, choleric, no? Pero kailangan natin ma-complement yan ng mga medyo, mag-iisip muna, no? Pipigilan, no? Biruin nyo kung sige-sige lang po tayo lahat. At, o kaya kung mabagal at mag-iisip muna, no? Hindi natin ma-accomplish, no? All have strength, and let's take advantage of our strength and advance the kingdom of God and His will sa ating mga buhay. Hindi po tayo copy-paste Christian. No? We are uniquely gifted for united mission. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, you are different and I love you. And lastly, sa sync. Connected in purpose. So our purpose is to be in one body. Okay, sabi po ng verse 13, for we were all baptized by one Spirit so as to form one body. Sabi po sa Tagalog, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Our purpose is to be one body with our Lord Jesus Christ as the head. When we do not acknowledge that we are important, pag hindi mo ina-acknowledge na kailangan ka, you are out of purpose. When you do not consider others are important, ikaw lang ang importante, you are out of purpose. Pag hindi natin pinapahalaga ang pagkakaiba-iba natin, yung diversity natin, we are out of purpose. We are joined not by preference, but by purpose, to build the body and glorify Christ. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verses 15 and 16, instead, ang pagmamahalan ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo, para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Siya ang head natin. Dahil kay Christ, nagsasama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa. At sa tulong ng mga joints. So kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. Napaka-clear ng passage natin today sa katulad ng katawan na may iba't ibang bahagi. Nangangahulugan na hindi tayo solo, wala sino man ang makapagmamalaki sa atin, na hindi natin kailangan ng bawat isa. We need each other. Sabihin mo ka sa katabi mo, I need you. Sabihin mo naman sa kabila, you need me. Amen. Because we understand that we need each other, so dito po ako magko-close, dahil kailangan natin ng isa't isa, we will serve with humility. We will build meaningful relationship. We will be gracious and loving. We will avoid hurting others, even unintentionally. And we will protect unity at all cost. So, you are not just part of the crowd. Madami tayo. You are not just part. You are called and chosen part of the body of Christ. Your gift,
your time, your service, they are all matter. Let's walk in sync, not for perfection, but for alignment with God and with one another. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Maging pagkakataon po ito na mapuno po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Alalahanin po natin ang ating mga kasama sa D-group po natin. Alalahanin po natin yung mga leaders ng church po natin. Alalahanin natin kung ikaw ay kabataan, pasalamatan mo ang Panginoon sa mga officers. Kung ikaw ay nanay, tatay, pasalamatan mo ang Diyos sa mga leaders. Mapuno tayo ng pasasalamat sa Panginoon at hayaan natin na mangusap ang banal na Espiritu sa kung ano ang sinasabi niyang maari mong gawin para lalo pang maprotektahan ang unity sa iglesia natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ama naming nasa langit, nag-uumapaw ang pasasalamat sa aming mga puso, God, for reminding us with our preaching series that we are sync. We need each other. We are not living in solo. At Lord, salamat na pinapaalalahanan mo kami na ang dami naming dapat ipagpasalamat. Thank you for allowing us to be part of a small group wherein merong nag-aalaga sa amin at meron kaming inaalagaan. We just pray, Father God, na tulungan mo kami, O Diyos. We want to be part of protecting the unity in the church as we declare, O God, we are one body in Christ. Kayo po, O Diyos, ang ulo, Panginoong Hesukristo. And we have one spirit that guides us and lead us. And we have one mission, and that is to be disciple of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord God. Let your presence continually move in our midst and patuloy, O God, na alalahanin namin the whole series namin for the whole month. At hayaan niyo po, O Diyos, na maging kabahagi ang bawat isa sa amin. Meron kaming magagawa, O Diyos, para ma-preserve namin ang unity namin sa church na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ikaw lamang po ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Napaka-appropriate po na purihin po natin ang Panginoon to close yung ating 5 Sundays na preaching series na Sync. At napakasarap pong maintindihan na tayo po ay hindi kailangang pare-pareho, kundi tayo ay magkaisa lang at maging aligned sa bawat isa, sa puso, sa isip, sa ginagawa po natin. Tayo pong lahat ay mga magkakakampi at hindi po tayo mga magkakagalit-galit, no? Tayo po ay isa lang ang layunin kahit na meron tayong mga pagkakaibang mga personalities at alam niyo na, yung mga paraan ng buhay at paraan ng pag-iisip at paraan ng pag-aksyon po natin. Pero ang kailangan lang po natin ay magkasundo, hindi po magkawatak-watak, magtulungan. Bilang church, we are one. We are one body in Christ. At yan po ang design po sa atin ng Panginoon na tayo po ay talagang maging sync sa bawat isa at sync sa Panginoon. At let's continue to really build our relationship deeper, no? Napakahalaga po talaga niyan na tayo po ay nagiging open sa isa't isa. Mahirap po ito dahil group. So sa ating mga grupo po talagang kailangan ay maging open tayo, maging vulnerable and honest and transparent
sa mga dapat nating isaayos. At alam ko po na tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi po siya madali, hindi po siya mabilis. Pero yun po ang design sa atin ni Lord para makahayo talaga tayo at magampanan natin yung Great Commission ng Panginoon sa atin na mag-disciple, mag-baptize, no? At talaga namang gawing alagad ang lahat ng mga tao sa buong mundo, no? And then, darating na ang Panginoon. Amen. Yun po yung katotohanan niya, no? Hindi po tayo mamamalagi dito sa mundo. Ang inaasahan po natin ay yung muling pagbabalik ng Panginoon at tayo'y kukunin at tayo ay abutan ng Panginoon na tayo ay nagiging faithful sa Kanyang pagkatawag sa atin. Amen ba? Ayan. Speaking of, mamaya po, kasi po, yung baptize, no? Mamaya po, after po nito, sasakay po kami, hindi po kami lalakad. Pupunta po kami dun sa water baptism venue, dun po sa More, dun po tayo kasama po yung mga candidates, saka yung mga gusto mag-witness, pwede po kayo mag-witness, no? Para may tagatingin naman, si ganito na water baptize yan. Ako, kami, tuwan-tuwa kami. So, let's all celebrate sa mga bagong kaluluwa po na talagang nagnanais na maging member ng katawan ni Kristo ng body of church, body of Christ, no? At also, mamaya po, announcement na rin, mamaya meron po tayong Bring a Friend event. Ito po yung evangelistic event po na every kapag po may 5th Sunday, ginagawa po natin yan. Ang title po ay Ako Naman Muna. So, alam ko po gusto nyong marinig kung sino ang nagsasabi ng Ako Naman Muna. Maaring kayo, pero gusto po nating marinig ang Panginoon na nagsasabi sa atin, Anak, ako naman muna. Yan. So, naghanda po ang mga kabataan, I believe, ng mga presentations, mga song numbers, saka skit. Tapos, meron po tayong pag-games din. At, imbitahin po ninyo yung mga loved ones po ninyo na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. O maaring, sa palagay ninyo, nangihina sila o bago lang silang mananampalataya, isama po natin sila. And, talagang alam po natin na may gagawin po ang Panginoon dito sa atin. Amen po. Ayan, so yun lang po. Tapos sa susunod ay meron na naman tayong bagong preaching series. Ano po yan? Alam po na i-release na pero wala pa po dyan sa poster, no? Ayan, so puri natin ang Panginoon. Amen. So lahat po tayo tumayo ng lahat para tayo po ay magwakas sa pagpupuri at pagsamba. Again, napaka-appropriate po na ang response po natin sa salita ng Diyos ay pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Na manalangin na tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Napakabuti niyo sa amin. Napakadakila niyo, Lord, sa amin. Walang ibang greater, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi Ikaw, Panginoon, aming Diyos Ama. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon, na nakilala namin ang Panginoong Jesus. At kami, Lord, ay patuloy na binabago sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kung babalikan namin, malayo na, pero malayo pa, Panginoon. Marami pa kaming dapat na isaayos sa aming mga buhay, dapat na isurrender, Panginoon, sa inyo. At Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nangusap ka sa amin bilang church and individual, Panginoon, na hindi kami narito, Panginoon, para lang sa personal naming layunin, Panginoon. Lord, meron kang layunin sa bawat isa, Panginoon, sa amin kung bakit kami naging bahagi ng local church na CTTP SBC. At maraming salamat po, Lord, dahil ang nais mo, Lord, sa amin ay patuloy ka naming makilala bilang hari ng buhay namin, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang master, Panginoon namin. At Lord, salamat dahil nilagay ka mo kami sa isang community, Panginoon. We are designed na kami, Lord, ay lumago sa isang community, Panginoon, na masasabi naming pamilya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Kahit na marami kaming mga diferensya sa buhay, Panginoon, pag pinagsama-sama kami, Panginoon, chaos di ba? Pero Lord, salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, dahil Ikaw, Lord, ang siyang nagbibigay sa amin ng direksyon. Ikaw, Lord, ang nagtatama ng aming mga kaisipan, ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang nagbabago, Lord, ng buhay, Panginoon. Kung bakit kami, Lord,
may kaparaanan na magkaisa, Panginoon. Salamat po, Lord, sa biyaya mong ito. We cannot do it alone. Hindi namin, Lord, kaya magkaisa, Panginoon. Hindi namin kayang kumilos as one, Panginoon. Pero dahil, Lord, sa Banal na Espiritu, dahil, Lord, sa inyo, Panginoon, kami, Lord, ay nakakaganap, Panginoon, ng aming tungkulin bilang katawan mo, Panginoon. At salamat po, O Diyos. Wala kaming ibang dapat na bigyan ng papurit na walhati, Panginoon, kundi Ikaw. Salamat. Maraming salamat po, Lord. Hindi pa kami tapos, Panginoon. We are all under construction, Lord. Pero, Lord, hayaan mo na ang puso namin, ang buhay namin, Panginoon, ay laging maging mapagpakumbaba, Panginoon, sa inyo at mapagmahal, Panginoon, sa aming kapwa. Maraming salamat po, Lord, at sa aming mamayang water baptism, Ikaw, Lord, ang sumama, Panginoon, sa amin, sa second service, Lord, samahan mo, Panginoon. Lord, yung aming event mamayang gabi, Lord, hayaan mo na ma-achieve yung goal na makapag-minister, makapaglingkod, at maipakilala ka, Panginoon, sa mga hindi pa, Lord, nakakilala, Panginoon, sa inyo. At makapagpalalim ito, hindi lang sa kanila, kundi sa amin, Panginoon, nagagamitin mo rin, Panginoon, bilang mga mensahero, bilang mga tagapagpakilala at tagapagparamdam ng pag-ibig mo at kaligtasan mo, Panginoon, sa maraming tao. Maraming salamat po, Diyos. We also pray, Lord, yung weather ngayon, ayaan mo na hindi ito mag-cause ng karamdaman, Lord. Mag-cause lang ito, Lord, ng ginhawa dahil lumalamig, Panginoon. Pero hindi ito, Lord, makasagabal sa aming normal na gawain, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang may mga trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at kalusugan. Lord, paangatin mo ang kanilang buhay, Panginoon. Yung may mga sinusolusyonan, mga physical challenge or emotional challenge or financial challenge, Panginoon. Nakikita mo sila, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang puso, Panginoon. Tulungan mo sila, samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pinagdadaanan. At pagtagumpayin mo, Panginoon, sila, Lord, sa lahat ng ito. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri at tuwalhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Magkamayan po muna tayo bago po tayo mag-uwian.